Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Taurus, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Taurus yun. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages para sa inyo na yung spirit guide sa ating reading for today. Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, yan lang po talaga yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Taurus. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Five of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Death card. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron kang the Empress card. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Ace of Cups. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, meron kayong Knight of Cups. Wow, napakaganda nito. In the area of your divine messages, meron po kayong Knight of Wands. Beautiful. At ang outcome mo for the week, eto yan mamaya, sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Ace of Swords. Okay, Ace of Swords is all about you getting clarity. Okay? Nakita ko rito, you are having this parang malinaw na pananaw sa isang bagay. At parang wala nang duda, wala nang alinlangan, wala nang takot, wala nang second guessing, wala nang back and forth, wala nang ulong-sulong. Parang very, very confident ka na doon sa idea o sa plano o sa posisyon o sa gagawin mo. This is your bala this time. The clarity of the mind. The usage of your communication skills. Napakagaling mo makipag-usap this time. Especially po ngayong linggong ito. Nakita ko rito whatever you're trying to do, very, very victorious ito. Especially po, you are gaining recognition. Kitang-kita ko po yan. According din sa inyong planetary alignment on October 8 hanggang 14, lalagpas sa reading natin, talagang your hard work is paying off. Gumaganda yung lagay ng yung ginagawa, yung inaasikaso, yung pinaghihirapan mo, bumubuti, gumaganda. Magkakaroon po kayo ng professional gains, networking, or natututo ka na on what you need to do. Lumalawak na yung pananaw mo, tumatalino ka na, humuhusay ka na. Meron din sa inyo na yung kanilang skills nahahasa. Parang you are now ready to learn more and to know more. Parang kitang-kita ko rito para kang sponge. Parang sponge na sumisip-sip sa tubig. Parang ikaw yung parang sponge ngayon na humahatak ng maraming kaalaman in your advantage. So good luck po. Nakita ko rin dito card of breakthrough. Kaya kung ano man po ang problema this week, kung ano man yung mga dapat mong lagpasan ngayong linggong ito, malagpasan mo. Kayang-kaya mo to. You're gonna be victorious at the end of the week. Okay? Napakaganda. At the center, you have the Lover's card. Your spirit guides are telling you to revisit yung mga bagay na pinapanindigan mo. Okay? Nakita ko rito with lovers, mga kapartner mo, kapamilya mo, kapatid mo, kapuso mo, yung mga loved ones mo. Okay? There should be a honest communication. Kita-kita ko yan kasi medyo may malabo daw eh. Parang merong malabong hindi na pag-uusapan ng malinaw with a family member or partner mo o lover mo. Parang both of you are on a different page. Parang siya gusto ito, ikaw gusto ito, hindi kayo magkatugma. So ngayong linggong ito, Mercury is entering Scorpio on October 6. Okay? Ang planet Mercury, papasok siya sa sign ni Scorpio. Ano epekto niyan para sa mga Taurus? Ibig sabihin niyan, there will be more serious and honest conversation with your partner or with your relationships outside your life. Okay? Nakita ko rito panahon na para i-discuss yung mga long-term goals, yung mga priorities ninyo, yung mga bagay na dapat nang i-let go, yung mga bagay na hindi mahalaga, yung mga bagay na hindi nyo pagkakaunawaan, panahon na para upuan yan at pag-usapan. Kitang-kita ko rito at the end of the week, pareho kayo malilinawan, especially with the prominence here of the sun. Talagang malinaw na perspektibo at parang nakakaunawaan na kayo.
Kaya kung meron po sa inyo mga Taurus dyan na medyo hindi maganda ang usap o lagay sa kanyang partner, sa kanyang karelasyon, sa kanyang kapatid, magulang or anak, kailangan nyo na daw yung upuan para magkaintindihan na kayo. At malaman nyo na yung kung ano yung pareho nyong gusto long term at mga bagay na ipa-prioritize ninyong dalawa. Okay? Kitang-kita ko yan dito. For others naman dyan na hindi love life ang magiging problema, kitang-kita ko rito that you are now asking yourself tukol sa mga priorities mo, sa mga choices mo, sa mga pinapanindigan mo. Para nakita mo, ay teka, bakit ko ba nilalaanan ng maraming oras tong bagay na ito? Eh hindi naman siya gumagana. O kaya, nauubos lang ang pera ko dito. Parang mga ganyan. So you're thinking, stop ko na ba to? O ipupush ko na ba to? Ito na ba ang bibigyan ko ng buhay? Dito na ba ako mananatili? Mga ganyan. So ngayon, lumilinaw ang isip mo sa mga bagay na talagang importante. Okay? The Lover's card, the strength card, yes. Kailangan to ng strength mo, katatagan mo, no? Sabi nga dito, kung talaga meron kang ilalet go, meron kang mga papabayaan na, bibitawan, may mga haharapin ka ng katotohanan sa buhay mo, kailangan niya ng strength at tibay mo. Okay, Taurus? Nakita ko rin dito that you need really avoid yung parang taas ng boses, especially po avoid your impulse, ano. So, ngayong linggong ito, Saturn will have influence din para po sa inyo. So, ina-advise po kayo to be very responsible with your words, with your actions, and with your finances. Baka mamaya, sobrang galit mo o kaya sobrang lungkot mo, bigla ka napabili ng maraming gamit, napabili ka online sa online selling or online buying dahil lang malungkot ka, no? So make sure ng emosyon mo ay hindi nakakaapekto sa impulse mo na bumili. Kailangan talaga yan ng disiplina at katatagan. With the Lover's card here, kitang-kita ko na both of you need to be strong enough to really talk about it. Kasi parang meron po kayong mga conversations na iniiwasan o mga topic na pilit ina-avoid, wag lang magkaroon ng gusot o wag lang magkasigawan, parang ganyan. But kaka-avoid ninyong dalawa sa topic na yan, lalo kayong nadidiin, kumbaga, at lalong lumalaki yung gap ninyo at humahaba yung problema. Kaya ngayon, magkaroon ka ng lakas ng loob at katatagan na maging humble enough, maging gentle, maging mabait, especially po in your communication. Communicate with care. Okay? Speak gently and thoughtfully. Kailangan naunawaan ka, kailangan naunawaan mo rin siya, matuto kang makinig. Okay? Napaka-clear nito. Narinig ko, huwag ka makipag-argue para manalo. Makipag-argue ka para makaunawa, para makaintindi, para mag-come up kayo on the same page. Okay? Kitang-kita ko rito, for others naman na hindi love life ang itinutumbok dito, kitang-kita ko na kung ano yung papanindigan mo, kailangan mo ng katatagan dyan. Because not everybody will support you. Okay? Not everybody will be happy sa pipiliin mong landas. Sa mga pagkalino sa isip mo na parang, aha, yun ang gagawin ko, yun ang kukunin ko. Pero others might not want that for you. So, kailangan strong ka dyan, parindigan, stand your ground, and defend your choices. Okay? In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Yes, you want something new. Gusto mo na makakamit na talagang promotion, gusto mo na magkaroon ng bagong trabaho, bagong lugar, bagong ipaprioritize, gusto mo na ng sigurado. Kitang-kita ko rito, you want it tangible. Gusto mo ng sigurado gusto mo ng mahahawakan, gusto mo ng assurance. Hindi pwedeng pangarap lang, hindi pwedeng nasa isip lang. Siguro baka yan ugat ng pinag-aawayan ninyo kasi parang laging plano lang, laging nasa isip lang, pero wala namang assurance, wala namang paniguro na magagawa talaga to, makukuha talaga to. Kaya para ikaw nangangamba ka. Sabi mo, sigurado ka ba dyan? Magagawa mo ba talaga yan? Darating ba talaga yan? So, nakita ko rito na if something good is coming, you want it to be tangible enough para para mapatunayan mo na eto na talaga. Kasi hindi ka mapapanatag kapag wala pa Kitang-kita ko yan Especially po, kayo po pinapayuhan this time to be patient, no? Because some delays may happen. Kasi nga, kailangan pang alinisin Kailangan pang pag-usapan Kailangan pang maging dumaan sa transition ng buhay mo Kaya kitang-kita ko rito with a death card here, talagang nagbabago pa. Meron pang dinadaanan na proseso. Yung hinihintay mo, yung inaasikaso mo, yung inaasahan mo. Kaya asahan mo this time ang mga delay. Because this time around, you need to be grounded with the truth. Okay? Kailangan mo munang panghawakan yung katotohanan, yung tangible resulta or tangible na pangkakapitan mo to make sure na
plausible ito, possible ito. Halimbawa, yung partner mo nangako na, oo, next week, may sweldo kami, huwag ka mag-alala, mababayaran din yung bahay na yan, mababayaran din yung kuryente na yan. Pero ikaw, hindi ka sure eh. Sabi mo, hindi pa sure yung sweldo mo eh. Sabi nyo, baka pagdating pa ni boss eh. So, paano tayo? Paano yung kuryente? Paano yung bahay? So, you want now a solid nakakapitan to make sure na lahat ng pangako ay mabibigay talaga. Kasi ayaw mo na yung maulit dati na umasa ka, nakinig ka, pinaniwalaan mo, pero ang ending, ikaw din gumawa ng paraan. Ikaw din nalagay sa alanganing sitwasyon at ikaw din ang kumilos, di ba? So ngayon, you want a proof na it's here, na talagang mapangahawakan ko at mapapakinabangan ko. Okay? But for some of you, kitang-kita ko talaga, there will be new things. Okay? Networking, new professional gain, learning something new. Talaga meron kang aaralin na bagong bagay na sabi mo, eto na yung chance ko, no? Baka pwede na akong sumuong sa bagong bagay, sa bagong buhay. I'm gonna get and accept this new job. Meron sa inyo parang may ino-offer, pero noon parang hindi mo pa siya kino-consider. Pero ngayon parang nire-reconsider mo na siya, nire-re-evaluate mo na, sabi mo, why not gawin ko na yon? Why not subukan ko na to? Baka eto na yung moment ko. Okay? Page of Pentacles, the Two of Wands. Two of Wands, you are about to expand, no? Nag-iisip-isip ka na ng mga bagay na gusto mong to get out of your comfort zone. May pinaplano ka na, meron ka na na-visualize. Sabi mo, hindi ko kukunin to kasi ito ang plano ko. Hindi ko na bibigang buhay ito kasi ito na itutumbukin ko. Medyo may kalinawan na in your part, especially here with the Ace of Swords. Nakakatulong sa'yo yung parang linaw ng isip, linaw ng drive, linaw ng intention. And with Two of Wands, here huwag ka daw mag-alala, Taurus, meron daw tutulong sa iyo this time, no? So kung nag-iisip ka, paano ba to? Paano ba yan? Saan ako pupunta? May taong darating to assist you, to give you guidance, to give you advice. Para medyo malinaw na yung daan patungo sa bagong gagawin mo. Kitang-kita ko to na parang out of your comfort zone to eh. Parang never mo pa tong ginawa, pero matagal mo lang naisip. Sabi mo, why not gawin ko yun? Pero marami mga naging hadlang before. Pero ngayon parang ready ka na talaga na sumuong sa bagong aspeto ng buhay mo na medyo nakakatakot, nakakapangamba, pero sabi mo, it's now or never, no? Kung kailangan mo ng growth, you will know what needs to be changed, no? Napakaganda for you. In the area of what you need, ito ka, the Five of Cups. Five of Cups is all about you letting go. Okay? Meron po tayong full moon in Aries on October 6. So, anong epekto yan sa inyo, Taurus? Ito ay mag-process ka ng mga emotion mo. Yung mga pakiramdam mo, yung mga bagay na hindi mo pa kayang bitawan, yung mga bagay na hindi ka pa makapag-move on, yung mga rejections, yung mga pagsisisi mo, mga regrets mo, mga disappointments mo, parang lahat yan ipaprocess mo this time. No, now, may isip mo, you have to let go of what you can't control and let go of what's no longer yours. And give space for new beginning. Meron kang dalawang cup dito, kitang-kita mo sa likuran niya. Ikaw yan, simbolismo mo yan. Meron daw mga bagay na naghihintay para sa'yo na bagong pagkakataon, bagong opportunity, pero hindi mo nakikita kasi busy ka, kakatingin doon sa mga natapos na. Kakatingin doon sa mga natapon, nasayang, nawala, naputol, nabuwag. Heartbroken ka doon eh. Kaya well, naiintindihan naman kita kasi minahal mo, naging importante sa'yo, pinahalagahan mo, pinagpawisan mo, pinagsumikapan mo. Pero ganoon talaga ang buhay eh. Sometimes we need to accept that those things are part na ng past natin and we have to move on and chase new things. Ngayon, ito ang kailangan mo. Moving on, letting go, thinking for the future, and watching and taking na parang possibilities para sa mga bagong darating. The Five of Cups, the Eight of Pentacles. Yes, you need to work on this. Kailangan mo tong pagsubikapang gawin this time, Taurus. Marami ka siguro mga bagay sa buhay mo ngayon ang pilit mong kinakapitan. Maaring yan ang dahilan kung bakit ka nalilito at kung bakit sinasabihan ka ng spirit guides mo na, huy, linawin ang isip mo. Masyado ka na nag-dwell o masyado ka na nalulubog sa kumunoy ng nakaraan. Either past lover yan o past pangarap or past endeavor o meron kang inaasahan na hanggang ngayon batid mo naman na wala ka nang aasahan pero kinakapitan mo pa rin. So panahon na para trabahuhin mo yung moving on mo. Okay? Yan ang payo sa iyo ng spirit guides mo. Yan ang assignment mo for the week. Moving on from something na talagang hindi na para sa iyo.
In the area of what's affecting yung current energy, yes, transformation, death card. Kung ito po tungkol sa relasyon ninyo, nag-iisip kayo pareho ng paraan kung paano masosolusyonan yung inyong problemang mag-partner. Um, Parang nito man nakaraang linggo, nakaraang buwan, meron kayong gap. And then, this time around, tinatawag ka ng spirit guides mo, if you want to rebuild this relationship and to take this further, nagpapakatatag ka eh. And you need to transform. You need to be better person. You need to be a wiser person. Pero kitang-kita ko dito, you are gonna leave this relationship eh. For some eh. Para nagpapakatatag ka, sabi mo, time na for me to step forward, time na for me na mag-solo, time na for me to chase new things on your own, especially here in your near future. Eto ka, solo ka oh, at masaya ka in your solitude. Masaya ka on your own way. Masaya ka on your own life. Hindi ka na depende pa sa ibang tao eh. Kaya kung ngayon, kung ito man nakaraang linggo, nakaraang buwan, very, very dependent ka sa partner mo o sa lover mo o sa kapatid mo o sa magulang mo. Ngayon parang you want to be strong enough at kayanin yung buhay ng mag-isa. Parang ayaw mo nang dumepende sa iba kasi sabi mo, pag dumedepende ka, lahi ka nakakarinig ng kung ano-ano, lahi kang sinasabihan ng kung ano-ano, lahi kang feeling mo you're being degraded, parang ganyan. So ngayon, you want to build your own life. Magkaroon ng sariling pera, magkaroon ng sariling long-lasting career, magkaroon ng pagmatagalang pagkakaabalahan to make you feel worthy, to make you feel strong and better, no? Kitang-kita ko yung transformation mo dito. At huwag ka nang uurong ha. Nakita ko rito na go on, fight for this because good life is about to enter your life. Okay? The death card also wants you to believe, Taurus, na may sisibol pang araw. Kaya kung medyo nadapa ka dito, nasaktan ka dito sa mga choices mo, sa pag-ibig, sa romance, sa career path, kung ano man yung mga pinili mo before at pinanindigan mo before, na ngayon parang sabi mo, tama na, enough na, I need to change my life and end something na hindi na nakakabuti para sa akin. And ngayon yung katatagan mo, magubunga yan na magandang resulta. Okay? The death card, the Four of Cups. Yes. Ngayon kasi naghahanap ka ng bago eh. Four of Cups all about you finding your contentment. Hinahanap mo talaga yung mga bagay na wala sa'yo, na pilit mo hinanap before, pero lagi ka napupurnada. Parang 3 beses ka na, 4 na beses ka nang nag-fail, nasaktan, na heartbroken, nalugmok, at hinahanap mo yung pangmatagalan talaga. Sabi mo, God, please, ibigay mo na sa akin to. Handa akong magbago, handa akong baguhin ang buhay ko, ipagkaloob mo lang sa akin yung para sa akin. So kitang-kita ko rito, yes, you're gonna get what you deserve. You're gonna get what you want. Ang kailangan lang talaga sa'yo, Taurus, is to change. What do you need to change this time? Itanong mo sa sarili mo yan. Pakikipagrelasyon ba? Pagiging utu-utu ba? Pagiging matakutin ba? Pagiging impulsive ba? Lahi ka ba nagagalit agad-agad? So, marami kang dapat i-evaluate sa sarili mo para magbago ang lahat at mahanap mo na yung para sa'yo. Okay? In the area of your near future, eto ka, the Empress card. Malapit lang ito ha, near future lang to. Probably next week, next week, next month. Kitang-kita ko rito, you are very, very empowered. No? You have what you need. Bahay, pera, negosyo, ipon, anak, whatever na valuable sa life mo, nasa paligid mo at very, very contented ka dito. Kitang-kita ko dito self-care, self-love, no? Panahon po para mag-pause and take a rest. Importante yan para sa'yo para everyday makapag-recharge ka at maalagaan mo yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Kitang-kita ko rito na hindi ka napapayag na maliitin ka, hindi ka napapayag na utuin ka o make you feel worthless, make you feel na mas mababa ka. Ngayon, ayaw mo na mag-settle for less. Ayaw mo na mag-settle sa kakarampot. Kung ayaw nila, ayaw mo din. At hindi ka manghihinayang doon. Kitang-kita ko yan. You are now a very empowered person. At kita ko dito na kung saan ka mag-focus, lalago ka doon. Whatever you're trying to do, isang kumpas lang ng scepter mo dito, lalago, aandar, magiging successful. Kaya ngayon pa lang, Taurus, pinapaalalahanan kita to really cultivate that love for yourself. Okay? Pagmahal mo ang sarili mo authentically, authentic love, genuine love, walang kahit na sinong tao ang makapagpa-down sa'yo. Walang kahit na sinong tao ang makapang-uto sa'yo. At hindi ka mag-beg o mag-please or magiging people pleaser at magiging frustrated at desperate for other people because you have enough. And that is beautiful. Okay? The Empress card,
The Knight of Pentacles, yes. Knight of Pentacles dito, nakita ko talaga, hindi ka kikilos ng basta-basta. Parang natuto ka na talaga sa past. Kitang-kita ko rito, you're taking your time, you're enjoying your time, walang padalos-dalos. Kitang-kita ko yung puso mo na para bagang sabi mo, gagawin ko to on my own pace, gagawin ko to on my own time. Kung wala akong mood today, okay lang, bukas na lang. So, hindi ka na ganun kagahol. Hindi ka na ganun parang humahabol sa isang bagay para lang maganap. Natutunan mo ng maintindihan na things take time, things needs to cook para talagang magbunga siya at makuha ko yung matamis na resulta. Parang hindi ka na gano'n nagmamadali. Kasi naintindihan mo, with divine timing, everything is perfect. Okay? Napakaganda for you. Kaya po, sabi ko nga sa inyo kanina, kung may mga delay, may mga bagay na antala, hayaan mo lang. Because that is God's intervention na parang sabi niya, oh anak, hindi pa handa. Wait pa tayo ha. Kaya kung meron kang mararanasang mga delay, pagkahinto, pagkahinpil, take it to heart and just pray sa mo, God, alam ko po may delay pero kayo na pong bahala. Alam kong hinahanda mo pa, alam ko pong pinaprepare mo pa para sa akin or ako po yung hinahanda ninyo kaya medyo may delay pa. So always pray and get God's guidance, okay? In your challenge, you have addiction, compulsive need despite negative consequences, get support and therapy, healing, liberation, and support. Baka meron po kayong mga kinaadikan dyan, halimbawa kakainom, sugal, party-party, or lahi kang nanonood ng Netflix or internet ng lagpas midnight. Nako, sobra-sobra na yan. Dapat in moderation lamang. Kasi baka mamaya nilalamunan niya ng oras, pera mo, pagod mo, kumpara sa mailaan mo na lamang sa pangmatagalan saka sa mga priorities mo. Kaya panahon na talaga to let go of something na hindi na para sa'yo para bumuti na ang buhay. Marami po sa inyo, halimbawa, nagsusugal, online sugal, naku itigil mo, imaginein mo, yung ilalagak mo dyan na pera, pwede mo nang ipambili ng bigas sa isang buong buwan, no? So isip mabuti kung ano yung excessive mong ginagawa na hindi na nakakabuti para sa'yo. Another message, lack of awareness, missed chances, and unseen risks, seek facts, and stay open-minded, insight, opportunity. Yes, nakita ko rito na sarado daw ang isip mo sa mga bagay na pwede mong puntahan. Parang sabi ng spirit guides mo, lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang puso mo, maging bukas ang pananaw mo sa maraming bagay. Halimbawa, ay pwede kong gawin yan, ay pwede to, ay why not, subukan natin to, ay oo nga no, maganda yan, gawin natin. So, maging bukas ang isip, naging aware ka sa mga posibilidad na pwede mo yakapin. Kasi marami po sa inyo parang saradong isip eh. Gusto lang ito lang ito, pero pag hindi nagawa, ayan na, suko na. So, you need to work on your growth eh. Marami pa naghihintay sa iyo eh. Pero wag mo daw sarahan ang mundo mo. Marami ka doon namimiss ng mga opportunity, marami ka doon daw namimiss ng mga bagay na sayang yun pwede sa akin yun eh. Pero ngayon maging bukas ka para makita mo yung mga posibilidad, okay? In your challenge, you have Ace of Cups. Ace of Cups all about you, parang pinapanghinaan ng loob. Okay? Nakita ko rito na biglang sasabog ang puso, sasabog ang damdamin, sasabog ang galit. Kaya ngayon, iwas-iwas ha. Make sure na bantayan ang bawat bibig, bantayan ang bawat sasabihin, bantayan ang bawat ikikilos at ire-react. Baka mamaya kasi maapektuhan ng mga bagay na mahalaga sa'yo. Kaya ngayon, protect your heart, protect your emotions. Laging isip ang pairalin, okay? Kitang-kita ko rito na medyo takot ka daw tanggapin yung bagong opportunity. Meron daw kumakatok sa puso mo, especially here with the Knight of Cups. Whether lover ito or bagong trabaho, bagong sideline or diskarte. Nakita ko rito na buksan mo daw ang isip at puso mo ha. Huwag ka daw laging atras-atras. Kailangan daw maging bukas ka. Sabi mo, why not try natin? Why not subukan natin? Mga ganyan. Ace of Cups, the Five of Swords. Kitang-kita ko rito na bugbog ka na sa mga bagay in the past na para bagang lagi na lang may drama, may conflict, may away, may sigalot. Tapos parang sabi mo, ayoko na, sukong-suko na ako, ano ba yan? Tapos marami pang drama issues, no? Ngayon nakita ko, sabi ng spirit guides mo, protect your heart against this kaguluhan. Hindi worth it, Taurus, ang pakikipag-away kung kani-kanino man o pakikisali sa mga drama or issue ng sino mang tao. Ang problema nila yan. So ngayon, cultivate the time on what makes you happy. Narinig ko, sabi lang spirit guides mo, tanungin mo daw lagi sarili mo kapag may issue, worth it ba yan? Worth it bang i-big deal ko yan? Worth it bang salubungin ko yung away niya? Worth it bang patulan ko yung pikon niya? Worth it ba na sumuong pa ako rito kahit na binabastos na ako? Mga ganyan. So, protect yourself, okay?
and use your head. Nakita ko rito na maging matalino ka sa mga gusot na papasukin, hindi lahat yan worthy ng yung time. In your fortune, you have wandering path, enjoy the journey. Yes, kailangan mo talaga mag-enjoy, have fun. Kapag kasi malinaw sa isip mo, ang gagawin mo, ang pupuntahan mo, mas magaan. Another message, all is possible, choosing your path. Yes, huwag ka daw matakot humakbang, huwag ka daw matakot mag-isip ng mga bagong paraan o sumubok ng mga bagong bagay because lahat ay posible para sa'yo. In your fortune, eto ka, napakaganda for you, congrats po. Nakita ko talaga may bagong opportunity. New opportunity for love, new opportunity for money, new opportunity for new job talaga ito. Some of you parang makakabasa ng isang opening sa internet or new sideline somewhere, matatawagan na. Some of you makakonfirm na sa isang talagang mahirap na trabahong pinag-aagawan ng limited stock slots lang. Tapos, ikaw yung nakuha. Parang ganyan. So, congrats po. Some of you, parang merong successful interview, successful exam. Nakita ko rin dito na kung meron kang nilalakad, confirmed. Kung meron kang dokumentong nilalakad, nandyan na. Successful ang interview, successful ang nilalakad mong. Nakita ko naka-uniform ka eh. Formal eh. I don't know eh. Baka interview to sa visa or going somewhere na kailangan mo ng interview at papeles, kitang-kita ko na sa'yo mabibigay yan. And the Knight of Cups here, sabi ng Spirit Guides mo, tapatan mo ha, tapatan mo yung offer. Ibig sabihin, galingan mo. Ipakita mo na magaling ka, mahusay ka, marunong ka, nang kayang-kaya mong tumulay doon. At ikaw yung best person to get this blessing. Okay? The Knight of Cups, the Fool card. Yes, bagong simula talaga to. You are entering a new beginning, a new opportunity, a new place, a new task, a new assignment. Something new is brewing para sa'yo. Talagang tong offer na to will start something new sa life mo. Whether ito na yung simula ng stability, ito na yung simula ng dire-diretsong sahod, ito na yung simula ng permanenteng trabaho, no? Talagang long term ito. Kaya pag dumating yung offer, be open and take a risk. Humakbang ka na and accept this because eto na yung simula ng bagong bagay for you. Congrats po. In your divine messages, you have, don't let your past hold you back. Yes, huwag mo hayaan na yung nakaraan mo, especially here with the Five of Cups, na humila pa sa'yo pababa. Ngayon, kailangan talaga isara na yan at itapo na sa limot. And then hold your vision. Yes. Kung ano yung pangarap mo moving forward, kung ano yung vision mo na clear sa mind mo, yun ang itulay mo because that is very, very promising para sa'yo. With the Knight of Wands in your divine messages, yes, be adventurous, maging passionate ka, maging go-getter ka, walang uurong, lahat isusulong. Nakita ko rito na may good news darating na magbibigay sa'yo ng go signal to try something new or to ituloy na yung isang bagay na dati nakabinbin pa lamang. Pero ngayon, dire-diretso na. Kaya po, sabi ko nga sa inyo, kung medyo may delay, hayaan mo maluto yung ulam para pagdating sa'yo, okay na, parang ganyan. And makakalarga ka na. So ngayon, enjoy the process, enjoy your life. Lagi mo isipin yung positibo na darating din yan. At makukuha ko yung magandang experience out of this. Okay? The Knight of Wands, the Temperance card. Yes, Temperance card is all about you being patient, balanse. Kitang-kita ko rito na keep the peace and harmony sa pamilya, sa kapatid, sa katrabaho. Kailangan payapa ang lahat at okay kayo para yung mood mo hindi maapektuhan at yung determinasyon mo na kunin yung gusto mo ay hindi masira. Kitang-kita ko rito, divine timing is at play. Talagang darating siya on God's perfect timing. Kaya matutong maghintay, matutong daanan yung proseso, huwag mag-shortcut, huwag mainip, huwag matakot, huwag magduda, and also huwag mamadaliin. Kitang-kita ko yan sa inyo with the Eight of Pentacles here. Parang kailangan talaga ikaw ay matyaga. Knight of Pentacles here, matyaga, naghihintay, dinadaanan yung proseso at hindi nagadalos-dalos. Okay? Napakaganda for you. Ang outcome mo, bigyan mo muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have Dragon, beware of self-delusion. Yes, kailangan daw talaga nakabase sa katotohanan yung mga gagawin mo. Your patience, especially, needs to be grounded and nakatarak sa katotohanan. Now, the message of Clouds, temporary problems. Yes, kayang-kaya mo lagpasan yan. With the victory card here, kayang-kaya mong lagpasan yung mga temporary problems mo.
Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. O, meron daw tao sa paligid mo na medyo mayabang, patigas ang ulo, arrogante, iwasan mo na lang daw siya. Sabi nga dito, learn to say no. Parang, worth it bang patulan ko yan? Pag hindi, wag na lang. Hayaan ko na lang siya mag-ingay dyan. Hayaan ko siya magsiyang ng laway dyan. O, parang ganyan. Now, the message you have haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, panahon na para bumawi ang kapalaran sa'yo. Marami ka ng denelay, marami ka ng sinurrender, at marami ka ng sinacrifice. Panahon na para kumubra ka naman. Mice, discord among friends and family. Yes, panahon na talaga para magkaroon ng intense, seryoso, at honest conversation with family and friends. Para yung katotohanan lumabas na, para maging maplansya na yung mga bagay-bagay na pangmatagalan at saka ipaprioritize mo. Another message, jug light-hearted carefree time. Sabi ko nga sa inyo, panahon para magsaya, para i-enjoy ang buhay, maging adventurous, at huwag masyadong dibdibin ang lahat-lahat. Okay? Ang outcome mo, Taurus, for October 6 to 12, you have, wow, the Two of Swords. Kitang-kita ko rito, malinaw na sa'yo kung anong pipiliin mo. Especially here, nasa background mo, Ace of Swords, kalinawan ng isip. And then ang outcome mo, yes, makakapag-decide ka na kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo, kung ano ang mga priorities mo, at kung ano yung mga long-term, yung mga temporary, bibitawan na, yung mga mali, bibitawan na, yung mga toxic, magkakaroon ka ng lakas ng loob na sipain na yan sa buhay mo, no? So ngayon, very, very decisive ka. Kitang-kita ko rito na yung katotohanan lalabas din at malalaman mo na yung next big step mo. At wala ka ng takot mag-decide kasi nandun na yung assurance. Sabi ko nga sa inyo kanina, gusto mo tangible, gusto mo mapangahawakan mo para madali sa yung asikasuhin. At eto siya, kitang-kita ko sa iyo na siguradong sigurado ka na sa gagawin mo moving forward. So congrats po. Nakita ko rin dito na ready ka na to step forward at hindi ka na takot mag-fail, hindi ka na takot na sumubok. Sabi mo, ay, it's now or never, gawin na natin to. Kailan ko pa to gagawin pag matandang-matanda na ako? Ngayon, you are brave enough to conquer something na talagang bago sa'yo o nakakatakot before. Good for you. Good for you. The Two of Swords, the Six of Cups. Yes, Six of Cups all about you. Parang nagiging nostalgic, napapaalala yung nakaraan, siguro past lover, past trauma, past mistakes. Sa mga view na mapaisip pa nung mga bata ka, naisip mo yung dati nyong bahay, dati mong school, dati mong trabaho, talagang something bittersweet in the past. At yung reminiscing na yon, parang looking back, nagbigay sa iyo siya ng reflection. Na parang, ay, ganoon ako dati, tapos ganito na ako ngayon. So, saan ako pupunta? So, ito yung bala mo para makapag-decide ka. Looking back. Mag-retrospect ka, tumingin ka sa nakaraan, para makita mo kung nasaan ka na ngayon, at nasaan ka before, at ano pa yung kulang, ano pa yung gusto mong maabot. Magiging malinaw yan sa'yo. Kaya ngayon, look back, reminisce the past, and hindi para maging bitter ha. Sabi ko nga sa inyo, di ba, move on din tayo. Pero tignan mo kung ano yung napala mo in the past, kung ano yung kinabaksakan mo in the past, ano yung natutunan mo in the past, at dalin mo dito yung kalinawan na yun para makapag-decide ka. Pero napakalinaw, forget na the past ha. Pag natuto ka na doon, bitawan na, wag nang papasukin pa ulit sa buhay at matuto ka doon para tamang-tama na yung mga desisyon mo. Okay? Napakaganda for you. Taurus, ito po ang inyong October 6 to 12. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.